Yo, what's up mga guys? Good evening. So, magandang gabi. Time check. Uy, 10 na pala. So, magandang gabi mga guys. Welcome to my vlog sa Lords TV. Ingat pala lagi yung mga kabayan kung dyan sa pabansa. Ingat. And, dasal. Dasal lang tayo palagi para sa kaligtasan yung lahat. Yun. For this vlog ba pala mga guys, gagawa tayo ng pattern. So, may nagpatay kasi sa atin ng uniform. Excuse me. Uniform sa dalawang set. So, isang set lang pala ng uniform itong gagawin natin mga guys. Ito kasi high school grade 8. So, yan, ito pala. Ang gagawin muna natin ngayon mga guys is pattern. So, gagawa tayo ng pattern. Dito kasi magsisimula sa pattern. And ito kasi yung pinakaunang proseso ng pananamit mga guys. Yung paggawa ng pattern. So, ituturo ko po sa inyo ngayon yung paggawa ng pattern. Una natin kailangan pala itong, siyempre ito, pattern paper. Wala kasi namang pattern kung walang pattern paper. Nung nakaraan pala, nagtabas ako, di ba? Nung nakita niyo sa nakaraang vlog ko, hindi ako gumawa ng pattern yung sa costume. Madalian kasi yun, tapos costume lang kasi yun. So, sa ngayon, talagang gagawa na tayo ng pattern. Kasi ano na to, uniform na kasi to. Hindi na pwedeng hindi tayo gagawa ng pattern. Nakakahiya sa magsusuot ko. Hindi fit sa kanila yung uniform. So ito pala yung gagamitin natin syempre. Ito yung mga measuring natin. L, curve, tsaka ito rin, may isang curve din dito. Curve. Dito pala, French curve yata to. So, ito yung mga gagamitin natin. Syempre, ito pa rin. Ito talaga hindi mawawala. Tip measure. So mga guys, ito yung natin, sukat. So, yun, magsisimula na tayo ng magtabas ng pattern. So, ito na ilatag ko na yung pattern paper. So, pakita ko sa iyo yung nilatag nating pattern paper. So, ito na. Unahin pala natin itong ikat yung pants. Pants pala to. So, sa pants. So, ganito kasi magtabas ko ng pants. So, pinupi ko lang yung pattern paper sa kalahati. So, click na tayo dito ng 4. Itong pamamaraan ko pala ng pagtabas mga guys is ano lang to, na nalaman ko lang to sa kanila mama. So, sila kasi nagturo sa atin ng ganito. So, ito na lang yung sinusunod ko hanggang ngayon. Bata pala ang magsusuot nito. So, 1 in 1/4. 1 in 1/4. So, bata lang naman to. Tapos, medyo ano na siguro, 9 na lang yung natin ito, fruits. So, kukuha tayo dito ng allowance para sa paha. 9. Then, ang length is 33 1/2. 33 1/2. Huwag natin kalimutan ang allowance mga guys. Dapat talaga may allowance. Dapat allowance talaga. Pinaka-importante. Dahil pag hindi tayo nagbigay ng allowance, wala. Pakyas yung gawa natin. Masikip yung gawa. Inuna ko parang kunin yung clothes tsaka lint. So, yung sa tuhod natin is ito na lang. Hatiin na lang natin to sa gitna.
yung sa tuhod, sa knee. Add 1 na lang tayo sa taas. Ito na lang yung pamaraan natin mga guys. Para madali lang yung pag-cut. Add 1. Iba-iba pa lang iba-iba pa lang ang paraan ng pagsukat mga guys. Sa atin iba din, sa iba din. Mga cut din sila. Kaya hindi ko talaga nire-recommend sa inyo kung sundin niyo yung pamamaraan ko. Basta sa akin lang, ito yung pamamaraan ko. Una kong kukunin pala is hips. Dito tayo kukuha ng hips. 33 and 1/2. So, ito palang gamit natin is, times, divide 3 na pala to. Divide 3. So, madali lang tong L, mga guys, gamitin kasi naka-divide 3 na to dito. Ito yung pinakamabilis na pag-divide sa, natin. Divide na to, divide 4. Divide 4 pala. Divide 4 na to, yung dito. So, divide 4. Ito na yung mabilis na mag-divide tayo. Kunwari, yung sukat natin is 30. Yung divide dito is 15. Ayan. May 15 dito. Tapos may 15 naman dito. Tapos, andito, 30 na. So, naka-divide na to. Divided na to siya. Divided into 4. So, 33 and 1/2. 16 and 3/4. 16 and 3/4. Tapos, add 2 lang tayo dito. Tapos, yan. Add tayo ng 1/2 dito papasok. So, hatiin natin to. 20. Ang purpose ng paghati nito is para to sa fold. Ito yung susundan natin sa fold. Sa pagplansa ba? Kung saan dapat magplansya. Ito yung susundan natin ng fold. Tapos yung tuhod, yung knee. 17. Bottom is 30. Excuse me. Still 13. Add 3/4 na tayo dito. Add 3/4. Ito mga guys sa bottom. So, add 3/4 na ako dito. Ito na yung allowance sa tahi. Gitna. And dito din sa knee. Ito din pala sa knee. Add 3/4 na din tayo dito. Yan. Ganun lang yan. Matamatahin lang yan. Tapos may allowance tayo dito na 2 inches. So, mga guys, biglang mga kasumer yung natin mga guys, content. So, kasi, ang dami kasi din nating work, kaya iba-iba yung natin, content. Ito na tayo. Bila. Ito na yung natin, front part. So, front part yung pinakauna natin ginawa. Sa front part kasi tayo magbe-base na talagang sukat natin. Dito kukunin natin yung waist. So waist 24 and 1/4. 24 and 1/4. 12. Magit sa 12. 24 and 1/4. in 1/4. 1/2 pala. 24 and 1/2. So, parang hindi natin makuha yung sakto. Ito natin lang pala tong pamamaraan natin mga guys. Hindi to yung pamamaraan ng pinakamaster. Ito yung pamaraan natin is lang to. Parang pamamaraang pang bahay lang to. Talaga siya pang
professional. Hindi kasi naman tayo professional, mga guys. Inamin ko naman, hindi tayo professional sa larangan ng pananahi. So, hindi tayo nag-aral dito. Ano lang to? Experience by galing sa magulang ko, galing sa ina. So, hindi ko sinasabing expert tayo tungkol dito. Kaya, pasensya na kung may puna kayo sa pamamaraan ng pagkat ko. Ano pala yung ginagawa natin ngayon? Pants. Ito. 6. 6. Pwede na to 6. Yung lalim ng ano eh. Lalim ng konti. Lalim ng packet. 6 na lang. Ito 6. 6. Wala pala tong tax sa harapan. So, ito na kasi yung panibago, mga bagong ano ngayon, uso ng mga pants. So, wala nang tax sa harapan. So, kunin natin dito ang sa binti. Binti itong kukunin natin. 19. 19 yung binti. Okay. 19. Ito parang bata yan. 19. So, natin makuha sa 19. 20 na lang tayo. Then, 24 and 1 half. 24 and 1 half. So, ano tayo sa waist. So, dito yung 24. 1 half. So, add tayo dito ng dalawang kasi tax nito. So, add tayo dito ng dalawang tax. So, 1 in 1 half. Para allowance din sa likod. Kasi kumakain yung tax natin ng 1 inch. 1 inch ba? 1 inch nga. Kaya dalawa yung tax. Pa-hips din pala. Hips 33. Hips 33. Dito natin kukunin yung hips. Hips. 33. Yan, 33. In 1 half. See, yun na. So, ito. Napakadali lang tong ano natin. Napakadali lang tong pattern natin sa pants. So, di ba? Ito na. Lagay din tayo pala ng pocket. Lagay tayo ng pocket ito. Pocket sa likod. Maliit lang naman ito na bata. So, pwede siguro pang malaking pocket kasi hindi magkasya sa likod. Maliit lang kasi ito. Kaya, lagyan na siguro natin ito ng 4 in 1 half. Hindi magkasya. 4 in 1 half. Kaya siguro ito. 4 in 1 half. Or 1 half. Ano kaya kung isang tax lang gawin natin dito? Isang tax lang siguro gawin natin dito mga guys. Isang tax lang. Para hindi na mahirapan tayo sa kalisod. Isang tax lang daw. Okay. Tapos 4 and 1 half. Hindi na to. Dito to. Para hindi na tayo mahirapan sa kalisod. Okay na to. Lagyan na natin to ng waist. Pinaka-importante lagyan natin yung waist. 24 1 half. So, goods na to mga guys. Ito yung pants natin.
Ikat na natin to. Cut. Uy, kasi na natin. Sixon. Sixon. So, goods na to ano natin mga guys. Goods na tong pants natin. So, cut na natin tong pattern. Pwede din naman tayo mga guys, hindi na gumamit ng pattern. Kung talagang madalian na yung gawin natin. Pero kung hindi naman madalian, gamit tayo ng pattern. Mas maganda din kasi yung mga guys natin may pattern kaysa sa wala. Dahil mahirap mag tansya-tansya lang ba. Hindi mo gagawa ng pattern. Napakahirap. Tansya-tansyahin mo lang yung sukat. Kaya mas maganda din kahit paano. Kahit mga ordinaryo lang tayong sewer, marunong tayong mag-pattern. Dahil hindi natin kasi alam na may ano tayo dito ba. May mga customer sa bahay. So, hindi tayo makakatanggap ng tahi kung wala tayong pattern. Hindi tayo marunong mag-pattern. So yun, gusto na ito ano natin mga guys. Ito yung pattern ng pants. Goods na. Bukas, tabasin natin to tapos tahin. So tahin. Matagal pa tong proseso nito mga guys. Pattern pa lang to. Paano na kaya pag magtahi na? So yun, tapos na tong pattern natin sa pants. So bukas, tatahin natin to at tatabasin natin to, then tatahin. So yun, hanggang dito lang tong vlog na to mga guys. Pagawa natin ang pattern sa pants.